pag-group. Ready? Pizza nga. Maril. Sige na. Okay, sige na lang ka. Dali. Okay, so chapter 3 ta. Basta wala hilakaya. Duhan sila. Ay, ito guys, sorry. Sige nga mo akay ka ng kwan. Ang tanag diri dito. Sorry na to nag-isip ko. Ang question dire is unsa man ang gibuhat ni Naomi para pagpangandam aron maluwas siya sa ilang kalisod. Unsa man ang gibuhat ni Naomi para pagpangandam aron maluwas siya sa ilang kalisod. Ang kanang ang kuan bito dire ni kanang kuan ni kanang Naomi no kay kanang kuan iya si nang kanang siya nangitag kanang kuan ba pamaagi si Naomi siya nangitag pamaagi kanang kinsay kanang makon ba mabanan ni kanang kuan ni Ruth aron kanang kuan aron sa to aron kanang kanang makagawas bitaw sila sa kanang kalisod nga na ba? Okay, sige. Tayo. Okay, sabihin sa first scenario, kita nato dito na sila yung nasa plano. Dito siya yung daughter-in-law. Diba? So, kaya sa English, shall I not seek security for you that it may be well with you? Ang istorya niya, si Ruth. Diba? So, kaya nga naman sa chapter 2 manggod, especially in verse 20 down to 23, naibaluan niya, nandito siya nito pa sa lupa ni Boaz. Ibagting ang dunggan. Kailan niya, kasi iyahaman na. Okay, so chance na doon. Okay, so that is only in verse 1. Yapin niyo ang verse 2, verse 3. O, sige daw. Sige pa tayo sa before kumungutan mo. So, mausap ang first scenario ha. Sige, next. Unsa man ang gibuhat ni Ruth aron sa pagpakita sa iyang pagkamatinumanon. Oh. Five kanang kuan ang gibuhat bitaw ni Ruth no aron makita nga kanang matinumanon siya sa kanang gikuan ba gisugod bitaw ni kanang Naomi niya kay iyahang gikuan gituman niya kung saan kanang kuan gibuhat niya ang mga kanang tanang nga giingon ni kuan ba ni Naomi sa iyahang katubitaw nga katong giingon nga adto o kaligo nya kanang papahumot dito nya adto. So, karon, dali lang. Atong tarungon. So first one, nagsulti dito si ano, shall I not seek security for you, that it may be well with you? So actually sa English na, question na siya. Wala din siya nagsulti nga, pakitaan ta ka. So murag ang point niya ba, sinabuhat na, murag in a form of a question. Pag-abot sa verse 2 now, ano siya, di ba, si Boaz, ang kinsman, with whose maids beware, di ba? So dito, behold, he weaves barley at the threshing floor tonight. Kasi during the time na sila'y buhaton. Unsang event sa chapter 3? Okay, mag-iok. Sa English pa, mo na sige tawag na ito ng threshing floor event.
So, threshing floor, winnowing. So, threshing floor. Okay, dahil lang. Nabo mo yung research sa winnowing? Okay, sige. Pasaw sa ito para at least matuhog na to. Usay, ano na siya, usay nga tradition. Ang winnowing is final stage of harvest. Magpasabot, celebration lang. Dahil nga mag-anin, ano din sila sa tanan nilang So, ibig sabihin ng chapter 3, kumanan ka tong mid-April padulong sa May. So, kasulod na sila dito sa threshing floor event. Okay, na winnowing. And then, ingon diri, wala ko kay Bro Claro. Yo, libak na kami. sige. Tikat. Oh. Ingon din sa threshing floor located in elevated Oh. open ground outside the village to take advantage of the evening and afternoon wind. Okay, so Magpasabot, kabalo siya. Okay, dali lang. So, tama tong geographical location niya. Pag i-celebrate niya ang winnowing, wala sila i-celebrate sa patag. Medyo taas na lugar. Tapos dito, sa taas na lugar, na si patag. Na kung asa dito, present ang hangin. Kung saan di nabuhat pag pang-winnow. Kung saan na siya ng klase nga, ano. Magpalit ba? Magpalit. Okay. Sa ilang, dili mo sa tuwa karon nga namagutay treasure o kanang bugaling. Sila sa una, ang ilang harvest mo nga barley, ibutang na dito, ilahan na siyang, yan ang naon ba? Ilahan na siyang tamak-tamakan or whatsoever. Bundak-bundak na nila. Tapos magbundak-bundak na nila, syempre dito magunhangin na siya ng lugar, ng buhaton, na siya murag pitchfork ganing at taas, naon na nila, tapos itos na nila sa air, kaya para mo separate ang panit o mabilin ang barley. So, mauna siya na dapat dito ng hangin. So mauna siya na. So, ibig sabihin, mauna siyang event during the time. So, kana siya ng event is mura siya og fiesta. Tama? So, ibig sabihin na ay celebration. Kung na celebration na ay party. Okay, so karon. Unsay sugot ni Naomi? Pero, paliguon, pahumot, suot og biste. Unsay but pasabot anak? Unsa man? Sige ha. Ay din i-judge ninyo nga na si Naomi, gabi na mo. Kana na ibatasan ni Naomi no, pag gusto ko nabugaw pag yun, gabi na mo. Ay sa nag-represent siya, di ba, nag-forman si Juan, si Ruth, kaya namatay man yung bana. So, pag-change sa iyang kanang katong sa Nina, i-approach siya ni Boaz with respect, aron pagpakita na siya, virtuous woman, unya nangita siya, nag-seek siya of honorable union ba. So, present herself favorably, symbolize a new beginning, and mag-propose. Mag-ready, pag-apara. mapagwa. Okay. Ano siya ba sa propose mo siya kasal? Okay. So, ibig sabihin, ang intent ato is for marriage. Okay, so nga kumbaga pa not necessarily siya nga ibugaw siya because that is part of their culture. Cultural siya, kita mo ko din budak ko pumunta na mura na siya paliguan tapos niya mo bugaw dili. Actually that is part of their that is part of their culture. Nga na siya. Ang lang din na yung mo gabi sa kasi pulis tagil si buwas ng tagil. Mura nga na ba? So, kasi nga na kung isang sign, mo na pag-post dito. Okay, sige. Dayon. Sige. Motunong nga kanang kuan isunod ni Lot ang kanang giingon ni kanang kuan ba ni naongin niya nga ato siya magkanang sunay magbantay siya dito kung asa si kanang kuan si kanang kuan si Boaz kuan asa siya asa siya dapat mohigda siya dito Tapos sino tabo kanto dito? Nya pag adto niya dito kay kuan kanang nato siya sa kanang tilan ni kanang kuan Boaz. Okay, dito sa tilan. Nagunsa sa dito. Kanang kuan, tong sa dito. Nagunsa siya? Hita. Ha? Hita. Ayun sa namigda. Unsa gibuhat sa niya? Yan gablihan ang habol. Ang habol. Oo. Grabe yung Bisaya. Hindi siya. Actually,
di sa English man ko, dili mo siya habol. Uncovered na nagulong. Oh, giwalis niya ang habol. Giwalis. Oh, giwalis. Oh, giwalis na diri ah. Giwalis lagi sa Oh, Bisaya. giwalis niya ang habol. Oh, kita siya tila ni So, ibig sabihin, uncover is fit. Oh. Ang sa significance na silang sa ilang culture. Uncover is fit. Ha? Ha? Covering. Covering ka lang. Hindi, ang pag-igda to. Pero ang pag-uncover, magod kasi tanggal magod. Hindi uncover magod. Oh, Ang gitanggal. nga naman. Kung sa'yo, ano na? Sa next event. Pero, kani sila kung sa man siya. Kasi ang anitabo after gibuhat ni ano na ni Naomi na. Unsa ni tabo dai? After gibuhaton ni Ruth, unsa ni tabo? Dili pa. Yes, ang gaya, it happened in the middle of the night. That man was startled and bent forward, and behold, a woman was lying at his feet. So, pero before na siya natabo ng verse 8 manggod, ang gibuhat ng langgod ni Ruth manggod, uncovered to niya. Okay, so nag-lay down siya. Pag lay down niya, unsa ni tabo? Nakamatikod si Boaz, kamata siya. Nakamatikod si Boaz. Oh. So, ibig sabihin, kung imong tanawon pagtanggal ato sa iyahang dito sa pressing floor, dito sa tulog, natanggal mo siya. So dito siya tapos that's why he said pag-abot sa verse 9, who are you? Okay, so according to unsa pagbantayan niya ning scenario ni? Kanang kuan. Sama. Pero tang si Boaz, nganong na siya katapad na. Ay, sir. Ha? Ang iyong pasapos ko pag-uncover sa pastor sa diin. Pag-ako na bang na-search pa sugi, ako na magpa-under sa protection ba? Magpa-under ka sa protection na yung tawahan na kasi may things na redeemer. So, ang pagtangtang sa habol, pag-uncover sa diin, pag-higda dito, nagpasabot na ako, gawas ako, or kanang, sa inanani kanang, i-redeem ko. Okay. Sigaw niya na. Sige, next. Ano yun? This is how God bless Ruth. Sige, ang kanang kuan diri no kay kanang kuan. Kanang gingon ni kanang kuan diri ni Boaz dito ni kanang Ruth kay panalangin kasi Ginoo. Ipakita mo ang imong labaw pang pagkamaunog sa panimalay niining gibuhat mo Sa kay verse na siya? sa 10. Sige. asa ta kay asa ta kay sa gihimo mo ngadto sa imong ugangan wala ka mag-apas og batan-ong lalaki, dato man siya o kabos. Okay. So tanawan to, gatugtog na to ang dagan sa story ha. So ibig sabihin, si Boaz, when he called Ruth, daughter, so kani, nag-testify di siya dito sa chapter 3. That's why gani reading the whole story, so dito dayon, makita dayon nimo nag-glance Kasi Boaz di ay, naana siya sa iyang edad. Idara na, wata kabalo kong pila, pero ibig sabihin, mas taas ang iyang edad kaysa kay So that's why nakita po niya unsa ang iyang pag-admire kay Ruth. Unsa dong ang klase nga babae si Ruth? Unsa ang kuan? Tarong. So ibig sabihin kindness. Nakita dito sumotong gihangaan sa iyahan ni Ruth. Sumotong gihangaan sa ni Boaz. Okay, nga mao na siya nga si Boaz mong gihangaan niya si Ruth because grabe gyud ang iyang loyalty sa Ginoo at same time loyalty niya sa iyang mother-in-law. Sumotong siya nagtagdog ba kay Boaz ba? Ganun ang kasultian na si Boaz. Okay, sige, next. Yun sa man pagpakita ni Boaz ang iyang saad. Yun sa man. 14. Busa, mihigda, muton, iyang gipakatog, balik si kanang kuan. Si Ruth. Unya, dire, si Boaz mingon kaniya, 15, si Boaz mingon kaniya, ang ari kanang kuko nga imong gisulob, o
bukhara. Gibuhat kini ni Ruth o gibubo ni Boaz ang mga 20 ka gangta nga sibada. O gitabangan niya si Ruth sa pagpas-an nini unya mipauli siya sa lungsod. Okay. So kanang pakita niya diri ang iyang side kay sa kanang pamaagi nga kanang kuan iyang kanang gitagaan niya si kanang si Ruth o kanang kuan 20 ka gangta nga sibada. 20 kagangtang. Gangta. Wala niya pasag di ba nga muli bitaw si Ruth nga walay dala. Walay dala. Okay, ano dala? Sige. Sige, man. Diretso. Kuan sila na ulit tayo dito sa kanang kuan lungsod. Ulit si Ruth nga kanang kuan na dala ba? Nagikan ni Boaz. Okay, man. Sunod is, unsa man ang gibuhat ni Naomi sa Unsa ka verse na? sa balay? Okay, sige. So ang gikuan diri ni kuno ni Naomi no kay kanang kuan nagwatra bitaw siya sa kanang nagwatra siya sa kanang trabaho ni Ruth ba. Kay si Ruth baya ang kanang galihok tanan niya si Naomi mo igora siya nagkuan ba subo bitaw igora siya nagmandars. Ibig sabihin, unsa si Naomi? Palaot pa sa iyo nga na. Diba? Murag bigla pagkaroon na lawat din kami una dai. Okay. Gusto na ko ni-clarify lang kaning verse 13. Unsa imong pasabot ng verse 13? Verse 13. Verse 13, no? Akong basang gamay ingon diri. Pabilin din sa tibuok nga gabi o pagkabuntag siyo nato ug kadto tawan na buot bang mga sawa kanimo. Okay, ilang. Sama to. Kinsa ginaminan ni Boaz? Atong pinagsud nga pa rin. Okay. Ibig sabihin, binawa, si Boaz, dili di ay siya ang pinakaduol. Napay mas duol kaniya. Balik ta sa senaryo, istorya. Kisay nagsugo dito kay Ruth na moadto sa dito. Naomi. Okay, question. So, posible ba nga balaan ni Naomi nga naapay mas duol? Yes. Okay. Tanawan ninyo ha? Tanawan ko yung batasan yun. Tanawan. Pero ano si Boaz mo yun? Diba? So kung i-compare na to kaning duwa, kaning suod, na duol, mas duol sa iya. Kasi next pa si Boaz. Mauning mas duol pa. Sunod si Boaz. Kung i-compare mo silang duwa, mas kinsagit ang mas taas sa status sa society. Si Boaz kasi sa chapter 4, very clear. Kita mo, ang target yun nila yung dili to. Pero according sa law, dapat unsa? That's why si Boaz, anawa, dili gusto ni Boaz i-violate ang law. So nag-ana siya tanawa sa verse 13, no? That's why makita ni mo diri nga silang duwa gyud, makita ni mo characterization that kani silang duwa are both righteous. That's why ana pa si Boaz diri, remain this night and when morning comes, if he is referring to mas nauna pa sa mas suod pa sa iya, if he will redeem you, good. Kung dili, unsa man, redeem you, if he does not wish to redeem you, then I will redeem you. Ako akong responsibility. As surely as the Lord lives, I will do it. Yan. So, ibig sabihin, redeemer. So, kinsman redeemer. Nabutang ninyo, nakapangita niyo meaning sa kinsman redeemer. Who has the legal priority to redeem her. Okay. So, pag musulti ang kinsman redeemer, sa ilang kultura, ingani mo na siya, dili man nila pwede putton ang lahi. So, part sa ilang law, kasi manggod sa Jewish law, very important sa ilaha ang life age. I-preserve na niya. For example, halimbawa, ako'y asawa, namatay ko, wala ni anak, so asawa, kailangan siya i-redeem. That's why ganit, salpo na siya, kung na ako igsuon niya laki sunod sa kuha mo, sa musalo, sa ako ang asawa. Kaya kung sa'y purpose, preserve ang lahi. Kung sa'y purpose sa pag-preserve sa lahi, nga nila sa pag-preserve sa lahi. Pag mga anak ni siya, especially pag lalaki, ang anak niya nga unang nga lalaki, at dili na sa iyaha. Anak na siya sa utyo, sa igsuon niya.
para ma-preserve ang lahi dito na sa ilid niya. So nga na, pag anak nila kusab, dito na, sa iyahan na. So mo nang ilang kultura kasi dili pwede putlon. So karon dili man gud sa istorya nga ni, there is a big possibility nga maputol naman gud ang lahi ni Elimelech. So that's why pag di paputol, kailangan siya iunsa, kailangan siya i-redeem. So that's why naay mo sa lo ng kinsman redeemer. Pero this story actually si Naomi, conscious siya nga na pa, pero si Boaz kaya ang target yun. Dato, dami ka dato ang si Boaz during the time. Gold digger. Okay, sige, next. Kumana? Okay. Unsa ka ng story ani? Kapakita about tika. Amo kay paan redeemer din ako. Ha? Ganong redeemer man si Lord? Kay sa katong gibuhat niya sa kanang pamilya ni Naomi nga di siya gusto nga maputol ba sa mato nga pamaagi ni Boaz og ni Ruth. What? Okay. Kung magkaanak sila, magpadayon gihapon mo to nga nagkaanak sila og sino kuman? Si Obed. Si Obed nga gigikanan ni Jesse nga amahan ni David. Okay, sa palapakato. Kapuyapon. Okay. So actually, bisa mo amba ka sa chapter 4. Tani gid siya ang mga team na makita nato sa story. Chapter 4 mauna to sa pag-execute sa Ginoo sa iyang redemption. Okay? Ano man nang mo to pagpakasal, pagpanganak. Okay. Kani ha, atuan ni siyang karuhon para very clear. So ingana tanawa ko ninyo, ingana mo mo dissect. Pero kanang atong gibuhat karon is naga-study ta sa story. So para masabtan din nato kung unsa gyud ang story sa ila sa una, dapat inganaan day nato. Nakata? Okay. So dili very clear nga ang book of Ruth ginahulagway niya kung kinsa ang Ginoo. Di ba? Nga dili nato makita tanawon that God uses this event in history para ipakita kung unsa sa nga klase nga Dios. Amen. Amen. So dili makita nato nga kung imong tanawon sa chapter 3, mao to siya gitawag natong event dito sa threshing floor nga ginabuhat na nila after sa harvest. Eh kung makita nato dito nga si Naomi gi-prepare gyud niya si Ruth, which is normal silang culture kasi ang preparation ato para sa para sa pagdawat o obligasyon dito sa tawag na to nga kinsman redeemer. Okay? Ang tawag na to ana sa ilang law is levirate marriage. Kang isa ka babae pag wala siya pag wala siya tawag ani, mali ako spelling. Ay sorry. Mali. Sinsa gi-correct ni ng misis. Okay, so ibig sabihin kana siya nga balaod is dili na siya pwede i-break. Kaya nga naman, ang Ginoo ang sa ilaha mang god nga kultura, kailangan din na siya i-preserve. So that's why mapansin din ninyo, ang Bible gyud, importante gyud ang genealogy. Nakita to? Naagi na sa paminti, di na sa pili mawala. That's why kung imong pansinon, ang Ruth chapter 4, the end sa iyang chapter, nag-end sa genealogy. Okay, kaya ipakita dito that it was being preserved by God. Okay? So, dili very clear nga kana siya nga story dito makita dahil kung imo di ay itun-an pag-ayo ang istorya, imo pagawason ang istorya, dito makita nga the book of Ruth does not teach about love story. Wala siya nagatudlo about Mother's Day special. Kaya kung imong tanawon ko Mother's Day special lang, bungkag yun ang balay. Okay, pangutan-on ta mo. Kanus-a diri nagkaroon og transformation sa Naomi? Asa banda? Chapter 4. Unsa nga verse? Okay. Pag anak na nga gihatag si Obed sa iya, ang sa sulti niya, giluwas ko sa Ginoo. Dito lang niya gi-recognize si Lord. Okay, so question.
sa Book of Ruth, kinsa ang giridim? Giluwas. Kinsa? Okay. Si Naomi. Dili si Ruth. Kinsa ang gigamit sa Ginoo para luwason si Naomi? Okay. Si Ruth lang? Dili. Boaz and Ruth. Ipugos is kinsa? Okay. So dili gid love story kay kung imo mapansin manggod diha manggod makita nimo kung love story siya, ibig sabihin ang structure sa dagan sa istorya unta nauntay mga kilig factor na pero wala eh. Kasi actually ang pag-asawa nila is responsibility. Ang pag-asawa nila is responsibility of a children of God to follow the law of the Lord. Okay? So nga na, mauna siya. Ang purpose sa istorya ni Boaz kag ni Ruth para ipakita kung kinsa si God sa nation of Israel. Ingana. Okay. So that's why makita nato that through these people, makita din nato sa story niya kani that God is a redeemer. Kung imo ni siyang tanawon karon the whole book of Ruth, nganong giredeem sa Ginoo si Naomi, pinaagi kay Boaz in Ruth para i-preserve ang Davidic lineage. Nga ang bottom line sa Davidic lineage sa meta-narrative, sino? Jesus. Okay? So, ibig sabihin, dako kalabutan ang story sa Book of Ruth pag-abot sa redemption. Kaya kung wala na siya nahitabo, dili ma-preserve ang Davidic lineage na mugawas ang king. Because there is a prophecy sa panahon ni David that the Messiah will come as a gikan kay David. That's why sa story sa gospel na ay tawag kay Jesus kung paano si Jesus ga-identify nagikan sa dire. Asa makita? When Jesus performed miracle tong ipaayon ng bulag, kung si tawag siya, Son of David, have mercy on me. Pag musulti kag term, Son of David, yes, kaliwat ni David, pero it refers about a messianic title. Because this is a prophecy. So, claim ni Jesus. Okay. So, karon kung imo tan-awon ni siya sa meta-narrative, when Paul said, salvation is not only for the Jews but also to the Gentiles. Question. Before pa si Jesus namatay sa cross, is ang salvation ba for Israelites only or dili? No. Because the book of Ruth, very clear sa meta-narrative that even before Jesus died, ang salvation is not for the Jews only, but also for the Gentiles. Why? Because Ruth is a Gentile. Ang lola ni Jesus, si Tamar, is a Gentile. Ang lola ni Jesus na si Rahab is a Gentile. Ang lola ni Jesus na si Bathsheba is a Gentile. Kita niyo? So, ibig sabihin, kung imong tanawon sa redemptive plan ni Christ, nagikan sa Davidic kingdom, nagikan siya sa lahi na Gentile. So, that's why Jesus himself is not pure-blooded Jew. See? So, meaning, in the Old Testament pa lang, ang salvation is not, hindi lang siya available para sa mga Israelites, but already, sa panahon nila, available na sa Gentiles. That's why Paul, nasabtalan ni Paul, that's why sa iyang theology, nagsultigi siya, the salvation is not for the Jews, but also for the Gentiles. Okay?
So, nakuha na to? So, that's why, kung atong tanawon, nganong gipangalan ang libro kay Ruth? Because of her, gi-prepare sa Ginoo ang kaluwasan. Apa? And through Ruth, he is a woman of dignity. He is a woman of, ano sa description na to? Siya ha? Ha? Sasa? Loyalty, noble character. Kinsa na siya. Kasi gi-describe siya as noble character. Asa ni siya gi-describe? Hindi. Asa ni siya gi-describe? Gigamit sa Ruth chapter 3:11. Pero kani siya asa ni siya gi-describe? Proverbs 31. Kinsay nag-describe? Solomon. Na iyahang apo. So, ibig sabihin, ang Proverbs 31 is a description of Solomon sa iyahang lola. That's why, si Solomon, kita na niya na walay noble na woman na siya nakita, kundi si Ruth. That is Proverbs 31. Virtuous woman. Yeah, virtuous woman. Okay? Si Ruth, like, Si Ruth na. Describe. Si Ruth, masad ang bida sa That's why ang description dito nga babae mo mata sa buntag para lang mo provide siya na. Karong pangutana, napabay makita ka mong Ruth karon? Murag wa mo makita ang Ruth na yumi daghan. Tawa lagi mo ay. Okay. May pagkarot, may pagkanome. May pagkarot at pagkanome. Pero laban yun na yumi. So, ibig sabihin nito, nakita niyo yung dagan sa close story? So, that is how you internalize and that is how you dissect the story in the Old Testament. So, pagka ni siya inyuha siyang mano, inyuha ni siyang ma-deliver, pero tindo tagi sa storya. Mugawas yun si Lord. Makita din niya ang Ginoo. Tanawa din ang Ginoo diri sa story nila. Tanawa, na-fail sila, wala sila gibuhat. Ang Ginoo dyan po ni-provide sila sa redemption. Pinahagi kay Ruth. Grabe kayo si Lord. Gentile pag yun. Tanawa, sakit kayo sa buot na sa tanawon. Ang gigamit sa Ginoo para muluwas ka ninyo na instrumento, Gentile. Okay. Nakwa? Amen. Okay, so any question sa Book of Ruth? story dito ito may ingon na love story na. Dili. Nagninyo man sila. Yeah, ang pagninyo nila is not about love story. Wala na sila. Yeah. Di, na-love. Pero ang emphasis sa story is not about love story. Ang pagninyo nila is ilahang gi-execute ang ilang responsibility sa pag-follow sa law para i-preserve. Not to retell love story. Kasi kung love story, pangutana, asa dito banda na love story? Kaya kung musulti mong pagninyo nila love story, ang context sa Ruth chapter 4, pagninyo nila, dili ang purpose love story. Ang pagninyo nila, ang purpose is to preserve, to redeem ang lineage na Naomi. You see? Okay, pagtanong pagin mo, kung gibutang ninyo po diya, gi-research po ninyo, unsay purpose sa writer, nganong gisulat na niya ang Book of Ruth? Gisulat na niya kasi sa panahon, kaniya, ang pagsulat ani during the time of David. Ang pagsulat sa Book of Ruth, there is a question sa kingship ni David. Gibutang na siya diya para isultian ng Israelites, actually, ang ilang bet to be a king is not David. Di ba si Saul? Di ba na bet? Actually, gani, ang mali gani ni Jesse. Pag pili gani ni Samuel kung kinsa gani ang mo king dito, wa gani niya giuna si David, kinsa giuna niya to panganay, yang giisa-isa, tapos namakak pag isa pagkalas, nagsulti dito nga, napabakay anak siya, wala na, naagot si David.
So ibig sabihin ang Book of Ruth is gipakita na siya diha nga walay lain nga gipili ang Ginoo nga mahimong hari kundi si David. So kani siya sign na. So kung ang purpose sa love story dapat dili na sa unta mao. Wala siya nag-end of genealogy. Mao na siya sa narrative, dili ipugos ang imong gusto. Ang buhaton nimo, paggawason nimo unsay mensahe sa pulong sa Ginoo. Kay kung ipugos nimo imong gusto, ibutang nimo imong gusto, ibig sabihin unsa na siya? Subjective na. Oh. That's why ayaw yung pugsa pulong sa Ginoo. Sa imuhang pag-research, ano mo sige tawag na to? Mo sige tawag na to nga discipline. Let the scriptures interpret for itself. Ayaw ibutang imuhang idea, kung ibutang nimo imong idea ay si Jesus na. Dapat paggawason nimong idea para ang imuhang interpretation ni exe Jesus, from the word exe Jesus, exe which means pulling out. Anak na siya. Okay. So sige, so any question? So, Pastor, Oh, sige daw. ingon din ni Pastor no kanang sa 17. Ang bata lingan lang Obed sa ilang mga babaeng silingan ningon sila na tao alang kang Naomi ang isa ka batang lalaki si Obed. Yeah. So si Obed kanang pastor mauni siya puli ni Malon. Yeah. Yes, unya. Ang kanang bahay ni kanang Boaz kanina si Jesse. Of course. Ibig sabihin dito na preserve na si Obed si Obed. Malon, si Malon. Yeah. So ibig sabihin kumbaga pa na preserve ang lahi Japon nga ano sang tribe ni Judah nga wala siya naputol. So unsay kanang kuana na pastor, for example kay Bao si Boaz kay ang pitong anak. Nya para magito ni Malon no so sa iya pastor dili ito ni anak marag Dili anak niya. Pero sa ilahang ideology katus siya is bahin to ni Malon. Sa ilahan to. So kung subayan pastor, kung subayan bali Elimelech, Malon, unya Obed maragana siya oo linya. So Obed so David. So bali si Boaz dili niya mosumpay si Obed kundi si Boaz si Maragana oo. Kwa? So yung maragana ang gawa. So ibig sabihin na-preserve yun ang lahi. Yeah. Dito sa actually di na kay Malon, kay Elimelech yun. Kasi si Elimelech is patriarch. Okay, opo. Kanang kuan pastor mo ra ba nagipalo pastor nga Na kay love story na ang babae ko naman ni maguna-una. mao gani istrawa. sayop ang Mao na sa sayop gani. Ang kuan pastor nga na ang murag mind setting sa mga kuan mga pwede ra kuno maguna-una kay Okay. madali kuno naguna-una. Tarawa. Because of that kind of ideology na gibutang nimo sa isa ka story nga wala na to nasabtan ang Old Testament narrative story, the way we interpret it, mo ni gawa sa nawa. Tandaan na to wrong theology will always lead to wrong practice. Sayop na pastor Sayop gyud nga maguna-una ang babae. Sayop gyud nga mag-una-una ang babae depende sa kultura. Kung ang kultura ninyo mo babae mo na una, adi nyo hana, way magpusayop diha kay kultura man ninyo. Pero sa biblical concept, Biblical concept. actually dili. Okay? Sa biblical concept actually kung imo tanawon kultura sa Hudyo Ang kultura sa mga Hudyo mangod actually pwede na mga asawa ang nasa edad. Pag musulti sila, pwede na mga asawa actually age of 12 pa pwede na. Ilahan na nang gitawag na to nga betrothal. Reserve na ba? So yung nga na siya sa ilang kultura. So sa Pinoy, sa una, mga 1930s, 19th century, magunitan ng kamot sa babae, asawa na yun. Diba? Oo. Tapos sa kultura sa mga 2000 sa una, uso ang mga harana, tapos ligaw-ligaw na, karon dili na uso na. Chat-chat na lang. Diba? Reels na lang, dito na. Kita na. Muna na karon. Pag-uyab na. O, ibig sabihin, ang culture is relative. Nag-change siya. Okay? Pero kung atong tanawon ang biblical concept yun, kung atong tanawon so ibig sabihin, ang design yun sa Ginoo sa babae o sa lalaki, ang lalaki by nature is polygamous. Huwag yung design. Ang babae is gidesign sa Ginoo, gi-provide niya ang babae para, kumbaga, i-address ang need sa lalaki. So, ibig sabihin, kung imo tanawon, ang lalaki gid siya by nature, biblically speaking, siya gid ang mulong sa babae. Dili ang babae.
Kasi sometimes ang problema kung ang babae mo una-una manggod usahay, tandaan na to, ang lalaki by nature polygamous. So ibig sabihin, ang lalaki manggod, mangita manggod na sila kung unsa to para sa ila ang gusto nila. Target nila. Muna siya nga maayo gina mo target lock na sila. Joke lang. Okay sa. Oh, ingana na siya. So murag ingana ba? Okay ato. So that's why usultihan ako kunya karon na always wrong theology will always lead to wrong practice. Right theology will always lead to right practice. So ingana na. Ingana na. Kasyon tayo. Ubi ko kasyon undang ni. Oh, sige. Kasyon mangita ubi. Okay, sige. Unsa pa? Ano yung pangutana? Nalanay na. Sige naman pangutana mo ba kamutan ng pastor. Sige. Unsa pa? Manapay pa sila may pangutana. Batay ko ng background pastor. Ha? Bati ang background sa Nga naman. Appreciate na dyan kuno nila kay Tsunami pastor. Pati tayo kuno. Kay, Kita si Samantha. kasi manggod, usahay manggod. Ang mga problema mo sa tuwa, the way we read a story. Tandaan na to ginabasa manggod na to ang story sa tuwang konteksto. Kung sa tuwang konteksto na to basahon, ang problema ni mo na tanang story mo yung gibasa, gisulat na siya 3,000 years ago. Laki ang style sa story nato karon sa story nila sa una. So pag musabot yung tag-story, pag musulti tag-exegesis, sabto na to ang story sa ila. Paano nila ginasabot ang story sa ilang panahon? Ayaw sa tuwa. Kaya kung sa tuwa, yun mao gina siya. Musulti yun nga maayo siya nga bayi. Pero kung atong tanawon yun dito, nagisipya si Naomi. Okay? Yeah, chapter 4. Karo man na. Sige. Question namin kumutana. So, Pastor, tendency di ay no, nga bisag kanang ang imuhang ka-partner, dili kaayo, kanang, kung atong makita ba si Naomi no, kay bad man jud iyang attitude. Tapos, si Elimelech kay patriarch. So, kung wa siguro to siya na asawang Elimelech, murag di siguro po to sa i-redeem no. Wala, yun sa? Kung dili siya mo ilahimong asawa ni Elimelech, Okay. po to siya i-redeem. Actually, kana mo gusto nga question mo na sa mga question nato usahay nga gitawag nato nga pwede siya to i-question pero irrelevant siya to the context. Kasi story naman guna siya human naman good. So ibig sabihin, dili man good ang purpose sa writer ipakita kung asawa dit niya asawa wala redemption. Ang sulti sa story na human naman guna siya, ang gikuha lang sa writer, gikuha na sa story para i-retell sila na itudlo sila. Kasi every story nga gikuha na sa gipunit na siya, gipunit na sa story because nasa gusto i-address na problem. Pangani, ang Genesis gisulat because na problem na gusto i-address. Kung sa problem, nag-question ng mga Israelites dito sa wilderness about their identity. Asa sila gikan. So ang tubag dito is the story of Book of Genesis. So gisulat, gibutang. So pansin ka, kung imong tanawon yun ang timeline sa Genesis, gisulat ang Book of Genesis 1,400 BC. Pero tanaw, kung balikan nimo ang timeline niya, actually, ang iyahag yung timeline sa start sa creation is around 4,000 BC. Before siya nasulat, approximately, there are almost 2,600 years ang gap. 2,600 ang gap. O wala pa na tawong writer. Nakita na to? So, gisulat to. So, mo na siya ang So dili siya. Ang point lang dito sa story man gud ingani, wala actually ang point man gud dito, wala man gud gi-perform ni Elimelech ang iyahang patriarchal authority. So mo na problema dito. Ang gibuhat niya dito siya nihawa sila, nisibat sila sa disiplina sa Ginoo. So that is an event. Dapat siya mo-protekta sa iyang pamilya. Pero problema gidala. So that's why na-fall. Pero tanawa, God is gracious. Anong Ginoo ba? Muna sang dagan sa story. Ay lagi na dugagan. Ano lagi na sa dagan biminti. Okay, sige, unsa pa? Wala gyud. Di part ng culture. Gabi.
Ana na gani siya nga iguugangan, mabubugaw pa kid murag ano naging kain na, murag dili na sa kulata, murag nagigi ang tamak-tamakan ba. Okay, sige, isa pa. Sige, pangutana mo. Ha? Masamaan? Na-review Pastor Ag. Kinaya ni Naomi. Pastor, matuo ba ka ng backslider, Pastor, na term? Ha? Backslider. Actually, ang backslider nga term, di man natin siya makita sa Bible. Pero pag musulti mo kang backslider nga term mo, based on the biblical perspective, dili man na siya applicable sa true believer. Kasi kung musulti man kang true believer from the word true, which means genuine, ang genuine believer, there's no backsliding. Pag musulti kang backsliding, ibig sabihin, kana siya nga term, is applicable na siya, dito siya dili tinuod. Okay? So that's why, if you use the term, pwede mo sa gamiton, dito na siya sa mga nidawat, pero dili tinuod. Nibalik. Na backslide. Pero sa true converts, na panahon nga muluya ta, pero nagpadayon ta. Kasi walay tinuod nga Kristohanon nga mahimong piki from the word true. So that's why sa Bible, sa biblical perspective, duha lang din ang klase Kristohanon. Genuine and dili. So that's why ang salvation, dili mawala. Amen. Para kay kinsa sa mga tinuod. Anara. So mo na sa sulti ni Jesus, pag sulti ni Jesus dito, walay lain na pwede mong tangtang sa ako ang kamot sa mga ano. Ang point niya to is referring to those true or genuine believers. Ha? Naluya lang? Hindi. Ibig sabihin, failure na. Si Abraham ganin ay failure po. Ibig sabihin, mauna siya gani ang tudlo sa Old Testament narrative. Actually, ang Old Testament narrative yun, wala niya sa katudlog moral lesson. Kasi kung tutudlog ang moral lesson, even Abraham nag-fail. David nag-fail. Diba? Kanang sila nag-fail. So kung moral lesson na naunta, dapat, kung ako mo istoryana, dapat di na ako ibutang na siya kanang mga failure nila. Akong itudlog, mga kayuhan nila, kung ang purpose sa writer, mutudlog moral. Ano pa sabihin, pilian ba? Yeah, kasi mo na siya nga usaha sa to apilion lang nato. Pero kung makita din na nato sa dagan sa istorya gyud, actually this story is a very good story to tell. Di ba mas ma-open ba? Di ba? Og mas matubag nato ang mga kabatanunan sunod nga nung sulti, si David gadi ay okay ra man di nga makasala ka, pasayloon na di ka sa Ginoo. At least matubag nato sila kay namo koy konsekwensya ginapakita. So ibig sabihin diri man gud ma-highlight nato kung unsa si Lord. Okay? Actually, ang grasya sa Ginoo is not license to sin. Subon? Ang grasya, mo ni problema sa tuwa man God, ginahimo na to ang grasya license to sin. No. Grace is not a license to sin. But grace is prohibition to sin. It's not a license. It's prohibition. That's why when Paul said, sa sulti niya, are you keep on sinning so that grace may abound? God forbid. Because ang grace is not a license to sin, but grace is what? Yan. So dapat, okay. Pa? Isa pa? Sa oras sa pasubong. Okay, mga ano to? Ha? Ako'y binisuten? Lagi no? Sa? Graduate na? Graduate na mo sa open natin. Basta may mga pangutana ba? Marnel, basta yung pangutana na ko, Marnel. Pangutana na mo. Ikaw ka sa buong kay ako lang pagkakataon. So din ang pagkatay mo certificate, di lang namo siguro tawagon mo sa isahon. Di na tawagon. So ako alang anong pangalan tapos ihatod na lang. Okay, sige. So pasahon na sa nako para at least the Bible Academy, Coronadal South Cotabato, Philippines Certificate of Completion is given to for having completed the modular course and certificate in biblical studies in the book of OP Narratives. Okay, so this is 3 units. On October 29 to 31, 2025 at Hope Garden, Trinidad, Bohol, given this 31st day of October in the year of the Lord 2025 at Hope Garden, Trinidad, Bohol. So this certificate of completion is given to Annalyn Bunado. Okay, so Annalyn. Okay. Sunod si Phoebe K. Katabyan.
Sige, doon mo niya. Doon mo kay para dito Miss madugay. Joanna Maries Sukahel. Christina Katabian. Okay, Catherine Dumalat. Okay, Robert Dumalat. Jeneline Manatag. Okay, Louis Ludivise. Marniel Salvador. Samantha Petillo. Wala ko lagi. Alvin Torimo Mocha. Mariel T. Torimocha. Okay, next, Marina Hoybia. First honor. Ana Marie Silosia. Nesaan Artiaga. John Mark L. Almirante. Danilo Anya Biesa. Vivian Ana Biesa. Okay? Nelfa Torimoca. Trimocha. Rizalina Atarian. Okay. Anastasia Manatag. Okay. Okay, next, Kim Ryan De La Cruz. Princess Baluka. And pinakalubo ang pangalan, the last but not the least, Mark David James Brent Daniel Prop. Ala, di niya absent. Asa lang si Okay, ito si Mark. Okay, sige. Isa pa rin? Ari pa rin? Ay, okay. So, napatay certificate, no? Kanina po siya, i-certificate niya siya for having completed the training on inductive biblical hermeneutics. ICGCs dapat niya. Sige lang, okay lang. Inductive Bible Study Method. That is 3 units also. On October 29 to 31 at Hope Garden, Trinidad, Bohol, given the 31st day of October, year of the Lord, 2025, Hope Garden, Trinidad, Bohol. So, Marjon Aswe? Aswe. Okay, wala? Sige. Okay. So, next, Charles Felix Katabian. Next, Ivani Bo. Ivami, sorry. Next, John Lee Bo. Mali? Ivami, sige lang. Okay, isubo natin na. Ernest May Gako. Okay, Jevi Boniel. Wala, sige lang. Grace Boyonas. Wala po. Earl Princess Lorente. Wala po. Princess May Artiaga. Princess May Artiaga? Okay, dala. Okay. Next, Hannah Grace Artiaga. Okay. Jael Silosia. Jael Silosia. James Torion. Okay, Nasi James. James oy. And last, Joshua Samo. Joshua. Okay, so, sige. Isa ka mali lang kailangan sige lang, i-print na ito sa. Kulang. Sige, print na lang. Sige lang, okay lang. Okay, so, human na to, bali, we finish already 3 modules. IBSM, tapos, Epistle, and OT narratives. So actually, sa genre is napulo na siya kabuok sa Biblical Studies. O na siya ay napay mabilin kung human ng epistle in OT, so napatay upat sa old, napatay upat sa new. Okay, so lang. Okay, so sige, atong buhaton, bali mag-group picture ta. Sige. Okay, para at least ma-picture nato for our attendance. Ari lang dapat yun. Okay, so doon lang ta. Against Sige. the sounds daw. Against the sounds. Sige pa. David James Printing yan.
Tama na pala pala sa kwan. Asa na? Yan naman. Money ang course natin. Wala pa nga bangko. Money ang subject at Biblian. Biblical studies in the book of Proverbs. Nagwapa na son? Nagwapa. Nagwapa rin may palingkor. Sabi na siya, lingkod ang uban. Ang uban, pwede din sa tubangan mga laki. Ay, sa likod, kita parang nila ko yung kurkurog. Dali. Pastor mo, Pastor Ronon, Dai, pwede pa picture mi, Dai. mga laki. Laki! Ano kayo? Ay, kanang guys. Pastor, dili mo pastor. Ano ba ba ng presidential table? Ang chair, guys. I remember. Ano sila, pastor, hindi makalingkod. Hindi, okay lang. Masud yun. Dili ka. Masud yun. Pastor, dili ka sa kilid. Ala si Mark, wa. Di makita mo na kung diya. Sige, smell. Smelly. Ano, mama? Hilom lagi kayo. Tara na, karo kasi natin. Sige na. Ay, ko. I post. Ay, tama na sa kalasti. Glory to God. Ano sa man, chant? Anak ka na, anak. Ah. Okay. Okay, thank you. Dagan salamat. Ay, napata na. Dahil, makupiring pa ta. O, hindi ko sa tanan, pahingo na mga eksoongan. Dahil, makupiring pa. Salamat, Sabi mo, Ma'am, kato na mali ipalit kuan. sige, Pastor, iba may buok. Darling, Angela Sanchez. Ay, pag ginarit na tong story, nag-isip ko sige na pang relate ka rin po tong story, no? Especially, suwat na mo, relate ng story, ganyan. Kamutaw na raman ka na. bakit kapag kuan ko nimo? Kato kung ba Angela Sanchez, Pastor? Angela Sanchez. Ikaw na i-identify lang sa kuan. Para ako na sa na ako. Bakit na mo wala din ang gilid. Di wala mag-review yung name. Darling, ibutang Ato tubig man ato paso. Sa Darling, kaya lang siya. Okay na natin ba ikaw tuti? Asa naman to? Wala yung name na ako. Uy, madaog ka ng promotion. Anak, sa middle name? Marina. Ay, mag-opirin na ta. Akong pinakadako nga problema, ane, kung sa itong katahon.
Hindi na ko matamo kantay si Keepers. Hatag. Hindi na pwede hatag ang maghatag. Basta hindi na pwede ang hatag. Pwede Ako limaw na ang kwanjo. Ba teacher ka? Suggestion. Ha? Sa personal ako lang kwan guidance and counseling. Na, kana. Di na sa dito. Hatag sa kalipay. O ba ng ato? Dayon tayo. Siya sa kalipay o kasing-kasing. Hallelujah. Mag-pray ta niya. Ato pong i-pray silang pastor. Magpasalamat ta sa Ginoo. Manindog ka tanan. Ato i-pray sila pastor. Magpasalamat ta sa Ginoo sa ilang ginabuo nga kuan gid kaayo ang ilahang kasing-kasing nga pagka-servant. No? Pagka-slave di sa Ginoo. Salamat jud sa ilang mga kinabuhi. Salamat pastor. Hopefully na po tay klase sunod. Ihan ay sa Ginoo ang mga schedule o provision sa Ginoo padayon. Unya kabalumi nga nanapon mi lain nga ingani pod sa sunod nga lugar, mag-pray ni sa inyong health. Ato i-pray ilang health no kay mga batan-on ra ba po ni sila. So, i-pray nato nga mubatan og samot bitaw. So, i-sustain sa ginila mga strength bitaw niya. Wisdom jud padayon para nila niya. Provision niya. Padayon jud nga ang Dios makiguban kanila sa ilang mga lakaw niya. Mag-pray ta para nila niya. Ako nga niya si Ate Rose sa pag-closing prayer na po sa tanan. Okay, let's pray. Amen na mga nagpanalimbalaan na God. Salamat kay Ginoo. Salamat Lord sa tanan mo Lord. We thank you for the success of Shawni. Salamat kay Ginoo sa imong kaisa mga kinabuhi. Thank you Lord God for the teaching Lord. We thank you for your love Ginoo nga padan kay Ginoo nagpakapuntalang Lord sa mga buta nga kailangan. Sabtan kita mo Lord ikaw ang Diyos ng hustisya Lord. Hindi ka masugod Lord na naisa la Lord ang imong bayhan. Ano na ipag-remind Lord ikaw ang Diyos kinawagahan ka sa tanan. Bisan pag Ginoo sa kinabuhi ni Pastor. We thank you Lord God for being them here sa ilang bukod sa ilang bukod sa ilang kinabuhi sa provision Lord sa Diyos Lord sa wisdom Ginoo nga ihatag kanila Lord God sa ka-bright Ginoo. Salamat kay Ginoo sa mga kinabuhi. Salamat Lord ni inyong reminders Lord. Hindi silang gamit Lord God pasabot yun na ma-share nila mo kayo sa uban sa Lord. narrative Sa mga sa uban sa Lord. method Ginoo sa pag-study bisan pag Ginoo sa mga nangagi na mga classification and we pray Father God that you continue to bless them Lord, use them Lord God for your glory and honor for the expansion Ginoo. Padayon ka Ginoo pagpamuhat Lord and ang divine protection ipasinati nila Lord God sa ilang mga lakaw ikaw ang Diyos pinapadan sa Ginoo magpanalangin magpapaglasya dugang pag-Ginoo mga lugar na ayaw para sila mag-sustain yung mga strength Lord. Ilahang mga panginahanglan Lord God na i-provide Father God ilan ay ilahang mga schedules Father God sa imong kuluban and I pray pag Ginoo nga tinuod yun silang makafeel of rest nila kanina Lord God bisan pa sila mga busy schedules Ginoo padan ka Ginoo mag-atiman kanila padan ka Ginoo makiguban kanila Father God kaya nasad kami wala ka Ginoo awang naman nila ang pagkabuhaton Father God ilayon ka Ginoo sa waling katapusan we thank you sa ilang mga kinabuhi and we do believe Lord God na imo pag ipasinati ka ni Lord God ang mga pinasaki o mga kagulang mga butang Ginoo sa ilang mga kinabuhi Father Jesus ilayon ka Ginoo sa waling katapusan Lord God we thank you Ginoo for the provision we thank you Ginoo sa ilang mga kinabuhi Lord God ikaw ang Diyos ang binadayag sa tanan Ginoo. Mana mo nalangit ng Lord, thank you kayo Ginoo sa kahigayonan nga diin kami Ginoo padalhan mo kami Ginoo sa kabubuhat. Diin kami nagkatpuno sa Ginoo sa uban pag Ginoo nga mga levels sa mga pag-study sa among Lord nga usahay Ginoo masayo pero usahay kanang dili na mo matugkad Ginoo but thankful mi kaayo Ginoo nga imo kaming gipadalhan og kanang nay pastor nga magtudlo sa among salamat sa ilang kinabuhi ikaw Ginoo magapanalangin sa ilang Ginoo sa ilang family bisan pa man Ginoo sa ilang mga uban pang mga dapit nga ilahang atuan ikaw Ginoo magakuyog usab sa ilahang maghatag ka Ginoo kanunay sa ilahang mga
panginahanglan ingon man sa Ginoo sa health Ginoo. Nag-pray jud mi nga kanunay ikaw Ginoo hatag og good health sa tanan bisan sa ilahang pamilya, bisan sa ilahang pagpamauli, sa ilahang pag-travel, sa kadagatan man or sa kayutaan magasafety kanunay. Sa ang tanan Lord among ginatugyan diha namong timbuktungan ako mga sesos. Amen. Dapat gipray pa nimo sa kalangitan. Sa kalangitan. Ayaw kay mag-motor Joke lang. Ikaw kay magkuan ba na sila? Joke. Okay karon, manghipos na ta sa